ba yung naging result ko nung na-diagnose ako ng hyperthyroidism? Ipapakita ko sa inyo yung result ko nung kauna-unahan ako na-diagnose ng hyperthyroidism, which is nung March 2026. And i-share ko din sa inyo yung naging result ko bago ako nakapag-undergo ng RAI procedure. Ma-share ko din sa inyo mga mima ko, bago ka kasi mag-undergo ng RAI procedure, ewan ko lang sa iba, pero sa akin to, kailangan kasi mapanormal mo daw yung result mo. Kasi kapag ka hindi normal yung result mo, baka possible hindi tanggapin yung ititake mo na gamot, which is yung si RAI therapy or yung tatawag nilang I-131, yung capsule na mataas sa radiation. So, eto mga mari ko, dito ko nilalagay yung mga documents ko, lalo na yung mga result ko, para in the future, meron akong mababalikan. Meron din akong soft copy, which is nasa cellphone ko. Meron din akong hard copy para sigurado lang, di ba? Malay mo kasi magka-problema yung phone, at least na-save mo pa rin sa mga ganito. So, kung gusto niyo rin ng ganitong bumili kayo ng ganitong clear book para natatago niyo yung mga files nyo, lalo na sa mga gamutan natin. Okay, wait lang. Ito pala mga mima ko, ipapakita ko sa inyo unang lab is galing pala ito sa aking, ni-request siya ng aking OB-GYN. Kasi yung OB-GYN ko talaga ang nakadiscover na meron akong sakit na hyperthyroidism. Tapos, na-refer lang niya ako sa endocrinologist ko ngayon. So, ito yung naging lab result ko noon sa kanya. So, ito ay available lang for TSH saka FT4. So, yung result ng aking TSH, nakikita nyo sana, no? Yung result ng TSH ko ay 0.0017 at ang naka-remark sa kanya ay low. Dapat daw kasi ang magiging result mo dito ay 0.3500 or 4.9400. So ako, napakalayo ko, nasa 17 ako. So, nasa low yung result ko doon. Yung FT4 ko naman, ang naging result niya ay 38. So, ang remarks naman niya dito ay high. So, dapat kasi ang magiging reference range mo dito is 7.00 or 14.80. So, napakalayo nung sa akin, nasa 38. So, ang remarks ko dito, high ako. So, talagang galit na galit ang aking thyroid dito. Tapos, eto yung time na nagkita na kami nung endo ko. Siya naman yung nag-request na dito. Ito naman ay date ng May 2. Ito yung time na pinag-take na niya ako ng meds sa metimazole kasi mababang dosage lang. Ang nangyari naman dito, ang pinakuha lang niya sa aking lab test nito ay FT4 at ang naging result ko dito ay 42.8. So, ang remarks ko pa rin high dito kasi yung time na to sobrang baba talaga ng dosage. And sabi rin nung doctor ko, alam naman din daw niya na hindi ako magiging okay dun sa binigyan niyang gamot. Kumbaga kasi parang trial and error pa kasi kami nung umpisa, guys. Kasi nga, nung una, baka sabi niya, baka makuha lang sa gamot. Pero feeling niya din daw na hindi daw ako magiging okay. Yun sabi niya sa akin. So mga mari ko, nung may hyperthyroidism talaga ako, sobrang pangit ng mga result ko, be. Yun ang hindi ko talaga, ay nako, napakahirap. Ito naman yung lab test ko bago ako makapag-undergo ng RAI procedure. So, sabi ng doktor ko, kailangan ko kasi itong mapanormal. So, ito yung naging result ko. For TSH, ang naging result ko ay 2.1297. Dapat ang range nito ay nasa 0.3500 or 4.9400. So, ang remarks ko dito ay wala kasi nasa average ako nun. Nasa reference average yung naging result ko. So, okay yon. Tapos, ang FT3 ko dito ay 2.01. So, wala din ako remarks, pero malapit ako sa alanganin. Kasi ang reference range dito ay 1.8 or 3.91. So, medyo alanganin tayo, pero pumasok pa rin ang mima nyo. And yung FT4 ko naman dito ay 9.40. Wala din akong remarks. Ang reference range dito dapat ay 7.00 or di kaya 14.80. So, pasok na pasok ang mima nyo. Pero again, mga mare ko, hindi porket ganito yung mga naging result ko, ibig sabihin ay okay o hindi kayo okay. So, mas maganda, magtanong pa rin kayo sa doktor nyo. Kasi again, iba-iba tayo ng kondisyon, iba-iba rin ang magiging advice ng mga doktor natin. So, ayun lang naman, magpagaling tayo. At kung may napapansin kayo na kakaiba sa leeg nyo, mas maganda magpa-check up po na maaga. Huwag natin baliwalain kasi baka mas mapunta pa yan sa pinaka-worst. So, ayun lang naman po. Bye-bye!